May mga bahay na tulog sa gabi at may mga bahay na gising magpakailanman. Sa gitna ng Cebu, sa pagitan ng ingay ng mga sasakyan at bilis ng modernong lungsod, may isang bahay na hindi kailanman natulog. Ang 1730 Jesuit house ay nanatiling gising sa alaala, sa kasaysayan at sa mga kwentong patuloy na ibinubulong ng panahon. Itinayo noong 1730, ang bahay na ito ay orihinal na pagmamay-ari ng mga Jesuita. Ginamit bilang tirahan at pansamantalang kanlungan ng mga misyonaryo noong panahon ng kolonyal na Espanya. Paglipas ng mga siglo, ang bahay ay napunta sa pribadong pangangalaga at ngayon ay pinamamahalaan ng pamilyang Si. Isang pamilyang matagal nang may malasakit sa pagpreserba ng pamana ng Cebu. Hindi ito simpleng pagmamay-ari. Isa itong responsibilidad. Ang bahay ay kakaiba hindi lamang sa edad, kundi dahil sa materyales na ginamit sa pagtayo. Ang mga dingding nito mula unang palapag hanggang ikalawang palapag ay gawa sa buong coral stone. Isang bagay na ipinagbabawal noong panahon ng Espanyol dahil sa panganib nito tuwing lindol. Sa kabila nito, mahigit 300 na itong nakatayo. Nakaligtas sa mga lindol, digmaan at urbanisasyon. Sa isang mausisang excavation sa loob ng compound, maraming bihirang ceramic artifacts ang natagpuan. Mga piraso ng porselana mula China at Timog Silangang Asya na nagpapakita ng aktibong kalakalan ng Cebu noong ika-18 siglo. Tahimik na ebidensyang mga ito na ang bahay ay hindi lamang tirahan, kundi bahagi ng mas malawak na daloy ng ekonomiya at kultura noon. Ayon sa mga tagapag-alaga ng bahay, marami raw bisita ang nagkukwento ng mga kakaibang karanasan, mga anino, mga yabag, at mga pakiramdam na tila may kasama sila. Ngunit, para sa kanila, ang mga kwentong ito ay hindi tungkol sa mga multo. Isa raw itong patunay na ang kasaysayan ay buhay pa, na ang mga alaala ng mga taong minsang naninirahan dito ay hindi pa tuluyang nawala. Sa pagbisita ng ICOMOS Philippines kasama ng Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, tinalakay hindi lamang ang pisikal na kalagayan ng bahay kundi pati ang panganib na kinaharap nito ngayon. Isa sa pinakamalaking hamon ang kawalan ng malinaw na batas ng buffer zones o distansya ng mga bagong gusali mula sa mga heritage sites. Isang matagal nang pinapatupad sa ibang bansa tulad ng Espanya. Ang 1730 Jesuit house ay hindi lamang lumang bahay. Isa itong tanong. Tanong kung paano nating pinapahalagahan ang nakaraan sa gitna ng hinaharap na pilit nating binubuo. Tanong kung hanggang kailan mananatiling gising ang mga pader na ito at kung handa ba tayong makinig. Dahil may mga bahay na gumuho ng mga dingding pero buhay pa rin ang kwento. At may mga kwentong tulad ng Jesuit house na ayaw pang magpaalam.